Yan, magandang araw Pilipinas. So outdoor tayo ngayon at ang ating magiging pagtalakay sa mga issue pa rin dito sa ating bansa ay kukunan natin ng pahayag ang ilan nating mga kababayang Pilipino na narito ngayon sa Vietnam. So gusto natin, pagbaba natin kasi may meeting tayo at gusto nating makilang mga pananaw, mga opinion, comment sa nagaganap na hearing sa atin sa Senado at sa Kongreso tungkol sa mga issue o mga bagay-bagay na nais natin na bigyan linaw. At para din malaman ng taong bayan ano ba yung nagaganap at ano ba yung pananaw na iba nating mga kababayan. Kaya guys, ito na po yung ating pakikipagpanayam. Okay guys, outdoor tayo ngayon at nandito tayo sa Vietnam. So, may mga Pilipino din tayo dito nakakasama. Kukunan natin sila ng reaction sa mga nagaganap ngayon sa ating bansa. Like kung ano yung mga nagaganap sa Senado. Senado po ba o sa Congress? Pareho na din kasi alam nyo naman. Pareho kasi silang busy. Sana para kasing nakakaumay ng panoorin kasi yun at yun din naman Tapos wala namang napaparusahan, di ba? So sa issue ng kay Kibuloy, naniniwala ba kayo dun sa kasong pinakaharap niya? I don't personally know Pastor Kibuloy. I just know him as an evangelist. Pero sa personal niyang activities or buhay talaga, siguro we have to give the person the benefit of the doubt to explain himself, na parang ipagtanggol yung sarili niya. Kasi mahirap naman na one-sided. Kasi madali tayong gumawa ng mga kwento with what is happening right now, lalo napakabilis ng social media, madali mag-judge ang tao. So, para sa akin, we have to give him the chance na ipagtanggol din yung sarili niya. So, kay Alice Go naman, sa issue sa kanya, sa pagpapataka sa kanya? Ay, nakakaumay na yun, ma'am. Parang, paano nangyari nakatakas? Nag-hearing pa nga lang sa Senate, bakit nakatakas na agad? Tapos, may mga photo op pa sila pagbalik ni Alice Go. So, parang, parang it's a kangaroo court na rin. Sorry to say. Parang, ewan ko, para sa akin, I'm not actually watching it right now. But before, nung hindi pa siya lumalabas, nanonood ako. Pero ngayon hindi na, kasi parang it's going nowhere Diba? So, doon naman sa ginagawa nila ngayon kay Vice President Sara Duterte. Ako, on my own opinion, mama, if I were VP Sara, I'll do the same. Hindi na rin ako aaten sa Congress para sa second hearing. Kasi, parang whatever nasasabihin niya, palaging may palaging may loophole sa kanila Parang useless din, parang ipoprovoke lang siya. Then pag na-provoke siya, yun na, magiging panlaban na rin sa kanya. So for me, I'll just do the same also kung ako yung nasa sitwasyon ni VP Sara. So sa palagay niyo ba yung sinasabing mga confidential fund, wala ba kayo for corruption na ginastos niya to? Hindi ko personally kilala si VP Sara, pero I watched her interview na kung saan yung budget ng 23 and 24 is being, siya pa yung pinag-uusapan dun sa budget deliberation ng 2025. So, parang instead na dun siya magpaliwanag sa Congress, sa mga tao siya nagpaliwanag, which is she believes na kung saan meron siyang accountability. Na-explain niyo doon yung 23 and 24 kung anong nangyari. So, sinabi nga niya doon na hindi siya sanay when some of the congressmen approached her at tinatanong kung ano yung paano yung sa kanila, magkano yung sa kanila. So, hindi naman gaganda ang Davao siguro kung corrupt ang namuno nung time na yun. Ayun. Doon naman kasi ngayon na ma'am, itong si Attorney Harry Roque, sinasabi nila nagtatago at tinutugis na rin dahil dun sa mga kasong inihaharap laban sa kanya. So ano naman reaction nyo dito? Para sa akin, everything is politically motivated talaga kasi malapit na election. So malapit na talaga election.
Mararamdaman mo na talaga. Kanya-kanya na sila ng propaganda. Ayun. Thank you. Ito naman yung ating venue ngayon kasi nga outdoor tayo. At katatapos lang natin sa ating ginawang pakikipag-meeting. Isa lang yung kaninang nagpaulak sa atin. Siguro by tomorrow, kung tayo makakahanap pa rin ng mga Pilipino dito na magbibigay ng reaksyon o pananaw sa mga nagaganap dyan sa Senado at sa Kongreso. So, yung katulad ng binabanggit ko kanina sa inyo mga kababayan natin, no, yung ito pala si dating Banban Mayor Alice Goo ay lumapit doon sa isang Filipino-Chinese upang tulungan siya na malusutan yung problema niya kaugnay ng pagkakasangkot naman dito sa Pogo o yung Philippine Offshore Gaming Operator sa kanilang bayan. Ang alok umano daw ni Goo ay nasa 1 billion. Laki, no? 1 billion para lubayan siya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o yung PAOC. So, nalaman din ni dating Senador Pampilong Lacson naman, totoo kaya ito, no? Ang offer na ito ay dahil nagkataon naman na kaibigan daw ni yung Filipino-Chinese, kumbaga kaibigan ni Lacson, yung Filipino-Chinese na nilapitan naman ni Goo. So, noong medyo ipit na daw ito talaga at nagtatago na yata, medyo kumontak dito sa isang Filipino-Chinese at humingi ng tulong at sabi nga niya nakahanda siya magbigay ng 1 billion. Laki, no? Para lamang mawala ang pag-iimbestiga sa kanya dito sa Senado at ng PAOK na rin. So, yan po yung mga isinawalat dito si Lacson. No? Nagpa-interview ito si Lacson. Ibig sabihin, ay isa din siya ngayon sa mga nagpapakyut. Ayun. Sabi niya, ang offer daw na pera ay yung 1 billion. Basta matulungan lang daw siya. Yun. Nilinaw ni Lacson na ang 1 billion pesos na alok ni Goo ay para malusutan, parang paulit-ulit na tayo, PAOK, at hindi pagtakas nito sa Pilipinas. Pero nakatakas din siya no? Hindi natin alam kung yung Filipino-Chinese na ito yung tumulong at yung 1 billion pesos ay napapunta dun sa tumulong para makatakas itong si Goo. So, yung Filipino-Chinese businessman niya ay walang koneksyon sa industriya ng Pogo. Ibig sabihin, hindi nito alam kung wala siyang koneksyon dun sa Pogo, pero may transaction ito sa China. Sino kaya ito, no? At may connection din umano ito sa mga personal na dikit sa first family. Hala! May connection din daw ito na nag-uugnay sa personalidad naman ng first family. So, ibig sabihin ito ay may connection din, not directly with the first family, meron siya sinasabi within the circle ng first family tungkol sa Filipino-Chinese. Sino kaya to, no? So, natanong sa interview kung posibleng pansuhol dun sa first family yung 1 billion na alok ni Goo para mapalapit ito sa presidente. Sinabi na ni Lacson na posible din para kumbaga makapunta siya kay president. At kung susundan natin at paniniwalaan naman yung kwento ng Filipino-Chinese trader, ganun kalaki yung offer nitong si Goo kung doon sa Filipino-Chinese. At hindi imposible na masuhulan niya ang korte para ma-dismiss yung kanyang kaso. Sa dami nga ba naman ng pera nitong si Goo, alam nga namang hindi niya ito gamitin para doon sa kanyang pansariling kalayaan, di ba? Kasi sinampahan na ng PAOK si Goo ng qualified human trafficking, money laundering, at tax evasion, habang ang COMELEC naman ay naghain ng material misinterpretation at ang Solicitor General ay co-warrant to petition naman. So, yan yung mga isinampa dito kay Goo. Okay mga kababayan natin, wala na tayong oras, no? Kaya sa muli po, ayan, ako pa rin po ang inyong lingkod si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino. Babu!